Naglabas ngayong araw ng warrant of arrest ang Lipa City Regional Trial Court Branch 13 laban kay Charlie Atong-Ang at iba pa. May kinalaman ito sa kasong kidnapping with homicide, kaugnay ng pagkawala ng ilang sabungero sa bansa. Sa arrest warrant na pinirmahan kahapon ni Judge Pamela Chavez Izon, inaatasan ng sinumang alagad ng batas na hulihin at iharap sa korte si Ang. Bukod kay Ang, ipinag-utos rin ng korte ang pagdakip sa 20 pang individual na idinadawit rin sa kaso. Nakasaad din sa kautusan ng korte na kailangang gumamit ng body-worn cameras at iba pang recording devices na mga aaresto alinsunod sa panuntunang inilatag ng Korte Suprema. Mahigpit ding binabantayan ng Department of Justice ang posibleng paglalabas ng isa pang warrant of arrest ng San Pablo Laguna Regional Trial Court. Bukod sa 6 counts ng kidnapping with homicide sa Lipa City RTC Branch 13, nahaharap rin ang mga akusado sa 4 counts ng kidnapping with homicide at 15 counts ng kidnapping and serious illegal detention sa Santa Cruz Regional Trial Court Branch 26. Sa isang panayam, una nang sinabi ng abogado ni Ang na si Attorney Gabriel Villarreal na premature at questionable ang kautusan ng Korte sa Laguna dahil bigo umano ito na suportahan na may probable cause upang arestuhin at litisin ang kanyang kliyente. Malinaw din anya na one-sided at hindi kumpleto ang impormasyong galing sa Department of Justice na pinagbasehan ng korte dahil hindi man lang nakita ang counter affidavits at mga ebidensya ng mga akusado na magpapatunay na wala silang kasalanan kasama na si Atong-Ang. Gagawin din umano nila ang lahat ng legal na paraan upang mabigyan ng pagkakataon ng negosyante na questionin ang mga kautusan ng korte. Iginiit pa nito na inosente ang kanyang kliyente sa lahat ng mga akusasyon ng self-confessed whistleblower na si Julie Patidongan na gusto lamang umanong pagtakpan ng sariling mga iligal na gawain. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.